Wala ngayong Marso 2026, may direktang bawas na sa buwis mula sa mga pensyon at maraming pensyonado ang posibleng mabigla sa aktwal na matatanggap nila. Kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon mula sa Social Security System or Government Service Insurance System, kailangan mong maintindihan kung paano ito makakaapekto sa buwan ng pera mo. Sino ang sakop at ano ang maaari mong gawin para hindi mabawasan ng hindi mo inaasahan. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang buong detalye hanggang dulo kasama ang pinakabagong update sa SS at GSIS pension payments at ang lumalalang pension crisis sa Pilipinas. Kaya siguraduhing mag-subscribe na yon dahil ang channel na ito ay para talaga sa mga pension at empleyadong Pilipino na gustong laging nauuna sa tama at napapanahong impormasyon. Isipin mo na lang ang sitwasyong ito. Matagal ka nang naghintay sa araw na ito. Ang araw na matatanggap mo na ang iyong pensyon pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, pagtatrabaho at pag-aalay ng iyong lakas para sa iyong pamilya at sa bansa. Tapos na ang mahabang biyahe. Dapat na itong maging simula ng isang mapayapang kabanata ng iyong buhay. Ngunit biglang narinig mo ang balitang ito. Mula Marso 20, 2026, magkakaroon na ng direktang bawas sa buwis mula sa iyong pensyon at nagsimula kang mag-alala. Paano ito mangyayari? Magkano ang mababawas? May magagawa ka ba? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito, ipapaliwanag namin ang lahat ng malinaw, ng simple at ng tapat para naiintindihan mo ang eksaktong nangyayari at kung ano ang dapat mong gawin na yon. Una, kailangan nating maunawaan kung bakit nagbago ang sistema. Sa loob ng maraming taon, ang mga pensyon sa Pilipinas ay nagtamasan ng ilang uri ng exemption o kahit mababang antas ng buwis sa kanilang mga benepisyo. Ngunit sa pagbabago ng mga regulasyon at sa bagong direksyon ng pamahalaan pagdating sa koleksyon ng kita ng gobyerno, ang mga ahensya at pribadong kumpanya na nagbibigay ng pensyon ay naiutos na direkta na silang magbawas ng buwis bago pa man makarating ang pera sa iyong kamay. Ibig sabihin, hindi ka na matatanggap ng buong halaga ng iyong pensyon nang walang anumang bawas. Ang buwis ay automatiko na itong ibabawas sa pinagmulan katulad ng withholding tax na nangyayari sa mga regular na empleyado para sa maraming pensyono, lalo na sa mga hindi lubos na naiintindihan ang sistema ng buwis. Ito ay isang malaking pagbabago na maaaring magdulot ng pagkabigo at pagkalito kung hindi ito maipaliwanag ng maayos. Ngayon, isang mahalagang tanong ang laging lumalabas. Sino ba talaga ang apektado nito? Hindi lahat ng pensyado ay affected sa parehong paraan. Ang magnitude ng epekto ay nakasalalay sa ilang salik. Una, kung gaano kalaki ang iyong buwan-buwan na pensyon. Pangalawa, kung saan nagmumula ang iyong pensyon. Maging ito man ay mula sa gobyerno tulad ng GSIS o mula sa pribadong sektor tulad ng SSS or Company Retirement Fund. At pangatlo, kung meron ka bang iba pang pinagkukunan ng kita bukod sa iyong pensyon. Ang mga pensyado na ang buwan-buwan na kita ay mababa pa rin at nahuhulog sa exemption threshold ay maaaring hindi ganoon kalaki ang maramdaman. Ngunit para sa mga pensyado na ang monthly pension ay mas malaki o ang mga may dagdag na kita mula sa renta, negosyo o investment, ang epekto ay maaaring mas kapansin-pansin at kailangan ng mas maingat na pagpaplano. Pag-usapan natin ang eksaktong mekanismo ng bagong sistema. Ang tinatawag na withholding at source ay ang proseso kung saan ang nagbibigay ng iyong pensyon. Maging ito man ay ang GSIS, SSS, o ang iyong dating employer ay sila na mismo ang kukuha ng buwis bago nila ipadala ang pera sa iyo. Ito ay hindi bago sa sistema ng buwis sa Pilipinas. Sa katunayan, ginagawa na ito sa mga regular na empleyado sa loob ng maraming dekada. Ang pagbabago ay nandito. Ang mga pinsado na dating tinitrato ng iba pagdating sa withholding ayon ay susunod na sa parehong proseso. Ang rate ng buwis na ipapataw ay batay sa iyong total na kita at sa iyong status sa pagpa-file ng buwis. Ang BIR o Bureau of Internal Revenue ang nagtatakda ng tama at opisyal na tax brackets at ang iyong pension provider ay responsable sa pag-compute at pagbabayad ng tamang halaga ng buwis sa ngalan mo. Ngayon, may isang bagay na kailangang malaman ng bawat pensyon at ito ay tungkol sa mga exemption na maaaring naaangkop pa rin sa iyo. Hindi lahat ng uri ng pensyon ay taxable sa parehong paraan.
Halimbawa, ang ilang uri ng retirement benefits na naibigay sa ilalim ng mga particular na kondisyon tulad ng mga ibinigay sa unang pagkakataon at natupad na ang mga kinakailangang taon ng serbisyo at edad ay maaaring exempted sa buwis. Ang tinatawag na Reasonable Private Benefit Plan na aprobado ng BIR ay may kasamang mga proteksyon para sa mga retirado. Ang mga benepisyo mula sa SSS at GSIS ay may sariling set na mga regulasyon. Kaya naman ang pinakamahalagang gawin mo ngayon ay makipag-ugnayan sa iyong pension provider at sa isang qualified tax professional upang malaman ng eksakto kung aling bahagi ng iyong kita ang taxable at kung aling bahagi ang hindi. Isa pang aspeto na kailangang pag-usapan ay ang epekto nito sa iyong araw-araw na pamumuhay at pagpaplano ng budget. Para sa maraming pensyado, ang monthly pension ang pangunahin o minsan ay tanging pinagkukunan ng kita. Kung biglang magbabawas ng halaga dahil sa buwis, ang epekto sa pangaraw-araw na gastos ay maaaring maging malaki. Kaya naman ang maagang paghahanda ay napakahalaga. Kailangan mong repasuhin ang iyong monthly budget at alamin kung may mga gastos na maaaring bawasan o i-adjust. Halimbawa, kung ang iyong pensyon ay mag-abot sa isang bagong tax bracket, maaaring kailangan mong muling tingnan ang iyong mga discretionary na gastos. Ang mga gastos na hindi kinakailangan tulad ng mga entertainment, paglalakbay o maging ang mga regalo sa mga apo. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong isakripisyo ang iyong kaginhawahan. Ngunit ang malinaw na pag-unawa sa iyong bagong financial picture ay magbibigay sao ng kapangyarihan na gumawa ng mas matalinong desisyon. Pag-usapan din natin ang dokumentasyon sa ilalim ng bagong sistema. Ang iyong pension provider ay magpapadala sa iyo ng Certificate of Withholding Tax o Form 23 and 16 sa katapusan ng bawat taon. Ang dokumentong ito ay nagpapakita kung magkano ang iyong natanggap na pensyon at kung magkano ang buwis na nabawas sa iyong ngalan. Ang dokumentong ito ay napakahalaga lalo na kung kailangan mong mag-file ng income tax return o kung gusto mong i-verify na tama ang buwis na nakahold. Ilagak mo ito sa isang ligtas na lugar at tiyaking natatanggap mo ito bawat taon. Kung hindi mo natatanggap ito, makipag-ugnayan agad sa iyong pension provider. Ang kawalan ng dokumentasyon ay maaaring magdulot ng problema kung sakali man na may mga katanungan ang BIR tungkol sa iyong buwis. Ngunit narito ang isang bagay na gustong marinig ng marami. Maaari bang mabawasan ang buwis na kailangan mong bayaran ng legal? Ang sagot ay oo at ito ay tinatawag na tax planning o tax optimization. Hindi ito tax evasion. Ang tax evasion ay illegal at mapanganib. Ang tax planning ay ang paggamit ng mga legal na paraan upang mabawasan ang iyong tax liability. Para sa mga pensyado, may ilang paraan ito. Una, ang pag-avail ng lahat ng legal na deductions na angkop sa iyong sitwasyon tulad ng mga medical na gastos na maaaring ma-deduct sa ilalim ng ilang kondisyon. Pangalawa, ang pag-iingat sa pagiging tama ng iyong filing status at personal exemptions. Pangatlo, kung ikaw ay may asawa o mga dependente, tiyaking nakaklaim ang lahat ng allowable exemptions. Ang isang magandang accountant or certified public accountant na may karanasan sa retirement taxation ay makakatulong sao na makita ang mga oportunidad na maaaring hindi mo napapansin. Malaki rin ang papel ng pamilya sa panahon ng pagbabagong ito. Maraming pensyon ang umaasa sa tulong ng kanilang mga anak o mga kamag-anak pagdating sa pag-iintindi ng mga papeles at financial matters. Kung ikaw ay isang miyembro ng pamilya ng isang pensyado, ang iyong tulong at pag-unawa ay napakahalaga ngayon. Tulungan ang inyong magulang o lolo't lola na maunawaan ang bagong sistema. Samahan sila sa mga appointment sa pension provider o sa BIR. Tulungan silang i-organize ang kanilang mga dokumento. Ang mga ganitong simpleng hakbang ay maaaring magbigay ng malaking kaluwagan at kapayapaan ng isip sa inyong mahal sa buhay. Ang mga pensyon ay hindi dapat harapin ng mag-isa ang mga pagbabagong ito. Ito ay responsibilidad ng buong pamilya at komunidad na tiyaking ang ating mga matatanda ay naiintindihan at naipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Pag-usapan natin ang mga karanasan ng mga pensyado sa ibang bansa na nakaranas na ng katulad na pagbabago.
Sa maraming bansa sa Asia at sa buong mundo, ang withholding tax sa pensyon ay isang karaniwang gawain. Sa Singapore, halimbawa, ang mga pensyonado ay binibigyan ng malinaw na guidance at maraming support resources upang matulungan silang manavigate ang sistema. Sa Australia, ang tinatawag na superannuation system ay may malinaw na mga patakaran tungkol sa kung kailan at paano nabubuwisan ang retirement income. Ang karanasan ng ibang bansa ay nagpapakita na kahit malaking pagbabago ito, ang mga pensyado ay may kakayahang mag-adapt kung sila ay bibigyan ng tamang impormasyon at suporta. Yun mismo ang layunin ng video na ito. Bigyan ka ng impormasyon para hindi ka mahuli sa pagbabago. Isang tanong na madalas itanong ng mga pensyado ay ito: kailangan ko pa bang mag-file ng income tax return kahit may withholding na? Ang sagot sa tanong na ito ay depende sa iyong kabuuang sitwasyon. Kung ang iyong pensyon ay ang tanging pinagkukunan ng kita at ang iyong pension provider ay nag-hold ng tamang halaga ng GSZ, maaaring hindi na kailangan pang mag-file. Ngunit kung meron kang iba pang kita mula sa renta, negosyo o iba pang pinagkukunan, malamang na kailangan mo pa ring mag-file. Ang BIR ay may mga specific na patakaran tungkol sa kung sino ang kinakailangang mag-file at sino ang hindi. At ang pinakaligtas na hakbang ay ang makipag-usap sa isang tax professional o bumisita sa pinakamalapit na BIR Revenue District Office upang malaman ang eksaktong obligasyon mo. Mahalaga pag-usapan ang mga karapatan mo bilang isang pensyado sa ilalim ng bagong sistema. Hindi ka basta-basta maaaring buwisan ng hindi maliwanag ang batayan. Ikaw ay may karapatan na malaman kung magkano ang iyong pensyon, kung magkano ang buwis na ibinabawas at kung bakit ikaw ay may karapatang humingi ng paliwanag mula sa iyong pension provider at mula sa BIR. Kung sa palagay mo ay mali ang halaga ng buwis na nakahold, masyadong mataas o masyadong mababa, may proseso para sa pag-apila at pag-aayos. Mga maling withheld na buwis ay maaaring i-claim bilang refund kung ang buwis na binayad ay mas mataas kaysa sa tamang halaga. Huwag matakot na itanong at huwag matakot na ipangtanggol ang iyong mga karapatan. Ang pagiging aktibo at informed ay ang pinakamahusay na depensa mo laban sa anumang maling pagbabayad ng buwis. Para sa mga pinsado na may mga healthcare na pangangailangan at alam nating marami sa aming mga matatanda ay may mga mediko na gastos na palagi nilang inaasikaso, may isang mahalagang konsiderasyon din pagdating sa bagong sistema ng withholding. Ang mga mediko na gastos ay maaaring makaapekto sa iyong net disposable income pagkatapos ng buwis. And na ito po ay isang bagay na dapat isalang-alang sa iyong pagpaplano. Maging maingat sa pag-iimbak ng lahat ng iyong meriko na resibo at record ng gastos dahil maaaring may kaugnayan ito sa iyong tax situation. Lalo na kung ang iyong mga medical na gastos ay napakalaki at maaaring magbukas ng mga posibilidad para sa deduction o adjustment. Pag-usapan din natin ang sitwasyon ng mga pensado na nagtatrabaho pa rin kahit bahagi ng panahon. Maraming retirado ang nagpapatuloy ng isang part-time na trabaho, nagtatayo ng maliit na negosyo o nagbibigay ng mga serbisyo bilang consultant. Kung ikaw ay isa sa mga ito, ang iyong kabuuang tax picture ay mas komplikado. Ang iyong pensyon at ang iyong kita mula sa trabaho o negosyo ay pinagsama-sama upang matukoy ang iyong kabuuang taxable income at ang tamang tax rate. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-aayos ng iyong estimated tax payments at ang pag-file ng iyong income tax return ay malamang na kinakailangan. Huwag hayang ang komplikasyon ay makapagpigil sa iyo mula sa pagsunod sa batas. Sa halip, gamitin ito bilang pagkakataon na makipagtulungan sa isang propunal na makakatulong sa iyo na ma-optimize ang iyong tax situation. Sa lahat na nito, ang pinaka-practical na hakbang na dapat mong gawin ngayon bago man dumating ang Marso 2026 ay ang gumawa ng 3 bagay. Una, makipag-ugnayan sa iyong pension provider at tanungin sila ng direkta kung paano sila mag-implement ng bagong withholding requirements, kung magkano ang inaasahang bawas sa iyong pensyon at kung ano ang mga dokumentong kailangan mong ihanda. Pangalawa, isaalang-alang ang pagkonsulta sa isang certified public accountant or registered tax agent na may karanasan sa retirement taxation, lalo na kung ang iyong sitwasyon ay komplikado.
Pangatlo, i-review ang iyong monthly budget at financial plan upang malaman kung paano mo i-adjust ang iyong pamumuhay batay sa iyong bagong net income pagkatapos ng buwis. Ang mga hakbang na ito ay hindi lang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. Magbibigay din ito ng malinaw na plano para sa hinaharap. Bago nating tapusin ang video na ito, gusto naming bigyan ng espesyal na mensahe ang bawat pensyado na nanonood ngayon. Nagtrabaho ka ng maraming taon. Nagbayad ka ng buwis nung ikaw ay aktibong nagtatrabaho. Nag-ambag ka sa lipunan sa maraming paraan. Ang retirement ay dapat na isang panahon ng pahinga, ng saya at ng pag-enjoy ng bunga ng iyong pagsusumikap. Ang pagbabagong ito sa sistema ng withholding ay isang bagong hamon. Totoo yon, ngunit huwag hayaang hamon na ito ay makahadlang sa iyong kapayapaan ng isip. Sa tamang impormasyon, sa tamang tulong at sa tamang pagpaplano, kaya mong harapin ito ng may dignidad at kumpiyansa. Hindi ka nag-iisa sa pagharap sa pagbabagong ito. Milyon-milyong kapwa pinsyado ang kasama mo at ang buong sistema ng suporta. Mula sa inyong mga pamilya, sa mga propal at sa mga ahensya ng gobyerno ay nandoon para tulungan kayong makalampas ng maayos. Ang pagbabago ay palaging nakakatakot sa simula. Ngunit ang kaalaman ang pinakamabisang sandata laban sa takot. Ngayon na alam mo na ang nangyayari, ang susunod na hakbang ay nasa kamay mo na. Kumilos ka ng maaga. Handa ang lahat ng iyong mga papeles at huwag matakot na humingi ng tulong. At kung may mga katanungan ka pa, i-comment sa ibaba ng video na ito. Baka nandoon ang iyong tanong ang sagot na hinahanap din ng iba. I-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya na mga pensyado rin dahil ang impormasyon na ito ay mahalaga para sa lahat. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo lagi at nawa. Ang bagong kabanata ng inyong buhay bilang mga pinsado ay puno ng kalusugan, kasiyahan at kapayapaan ng puso.